sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay ang natuklaw o nakagat ng ahas. Alam po naman nating lahat na ang ahas ay isa sa pinakamakamandag na hayop sa balat ng lupa. Kaya po hanggat maaari ay iwasan po natin na tayo po ay makagat po ng ahas sapagkat napakadelikado po ang kamandag nito na pwede pong ikaparalisa hanggang sa ikamatay po ng isang tao. At ayon po sa mga eksperto na karaniwan po sa mga nakakagat o natutuklaw po ng ahas, ay ito po ay nangyayari sa mainit po na buwan. Na ayon po sa kanila, na kapag po ang mga tao ay pumapasok sa natural na kapaligiran ng mga ahas o sa panahon po na may pagtatangka upang mahawakan ang isang ahas. At ayon po sa pag-aaral po ng mga dalubhasa, na karamihan po sa nakakagat ng ahas o natutuklaw po ng ahas ay sa bahagi po ng kamay o kaya naman po ay mga paa ng isang tao. At ayon pa rin po sa mga eksperto na kapag nga po ang isang pasyente ay hindi po tumanggap ng buong benepisyo po o potential po ng antivenom, ay ang kahihinatnan po niya ay sigurado pong maaari siyang humantong sa matagal po ng mga sakit, matagal pong pagbawi ng kanya pong katawan at mas malaking panganib at kapansanan. Dagdag pa po dito ng mga eksperto na ito po isang napakalaking hamon sa mga kawani po ng ospital o ito pong tinatawag po nila na emergency responder dahil po sa kailangan po nilang makilala kung aling ahas po ang nakakagat sa pasyente sapagkat ayon po sa kanila ay maaari po itong maimpluwensyahan ang antidotes at saka po gamot na ilalapat po sa pasyente pong nakagat na po o natuklaw ng isang ahas. At ayon pa rin po sa mga eksperto, pwede naman pong maiwasan ng isang tao na makagat po ng ahas kung siya po ay lagi pong mag-iingat. At kung sakali po na siya po ay papasok sa mga lugar po kung saan ang mga ahas po ay naninirahan, tulad po ng mga batuhan, o kaya po ay ng mga dawagan o sa mga kakahuyan, ay kinakailangan lang po na ang pasyente ay magkaroon po ng depensa sa kanyang pong pananamit. Unang-una na, kailangan po na ang pasyente ay nakasapatos o mga safety shoes para po kung sakali pong makatuntong ang kanila pong mga paa ng ahas, ay hindi po tatalab kagad ang mga ngipin po ng ahas. Ganyan din po naman, dapat po makakapal po ang suot nating mga pantalon at mga damit. Ito po isang malaking tulong upang maiwasan po ang pagkakagat nga po ng ahas sa ating pong mga kamay o mga paa. At dagdag po ng mga eksperto, nakalimitan nga po ang mga pinaninirahan po ng mga ahas ay sa mga ilog at mga bukid. Sapagkat kalimitan po kasi kapag po medyo napakainit ng panahon, talaga po ang ahas po ay lumalabas po ng kanilang mga lungga at ito naman po ay naghahanap po ng medyo malamig na lugar. At medyo mahirap po dito kapag po ang ahas po ay naghahanap din po ng kanilang makakain. Siyempre, hindi naman po natin inaasahan na sa mga lugar na ito ay meron pong isang ahas. At ganun din po naman, ang pinakamabagsik po na panahon na ang isang ahas po ay talagang pwede po kayong matuklaw ay ito pong panahon na kapag po ang ahas po ay nangingitlog, sapagkat napakabagsik po ng ahas sa mga gantong pagkakataon. At paano po ba ginagamot ang kagat ng ahas? Ayon po sa mga eksperto, kapag nga po tayo ay gagamot ng isang pasyente na natuklaw nga po ng ahas, ay ang unang-una po na pinapayo po ng mga eksperto ay kinakailangan po natin na pagsikapan na huwag po natin pagagalawin o lagi pong pakikilusin ng isang pasyente sapagkat ayon po sa kanila ay maaari pong dagdagan ang pagkalat po ng kamandag sa loob po ng katawan. Kaya po ang pinakaunang-una pong dapat gawin ay tumawag po agad tayo sa ospital o sa doktor at kanilang pong ipinagbibilin na kung maaari po ay idetalye kung saang bahagi po ng katawan nakagat ang pasyente at kung ano pong uri ng ahas ang nakakagat dito. Sapagkat tulad po ng una ko pong ipaliwanag kanina na maaari pong maka-apekto po yung pong antidotes o gamot na ibibigay po ng mga doktor sa pasyente sapagkat kinakailangan po talaga nilang malaman kung anong uri po ba ng ahas ang nakakagat dito. Sapagkat siyempre kada po uri po ng ahas, ito po may katapat na antidote.
At dagdag pa rin po ng mga eksperto na kinakailangan po na siguraduhin ang pagiging kalmado po ng pasyente. Sapagkat siyempre, ito nga po ay magdudulot sa kanya ng pagkalat po ng kamandag kung hindi po siya magiging kalmado. At subaybayan din po ang paghinga po ng pasyente, yung pong sirkulasyon po ng dugo niya o BP po. Meron din po naman yung pong kanya pong nervous system, kung hindi po siya masyado pong takot na takot. O siyempre may pagkakataon po na talagang ang pasyente po ay dinadaanan po ng nervyos. At siguraduhin pong maaliwalas po ang kinaroroonan po ng pasyente at dapat din pong tanggalin ang mga alahas sa kamay o mga paa po ng pasyente. At susubaybayan din po ang pasyente kung siya po ay nakakaranas ng pagsusuka, pagkakaroon po ng kahirapan sa paglunok, pagkahilo, at maaari pong magkaroon po siya ng mataas na temperatura. Maaari din po makaranas ang pasyente ng mabilis po na pagtibok ng kanyang puso, may lasang mint o goma po sa kanyang bibig, matindi pong paglalaway at pagpapawis, at ganoon din po naman ang pamamanhid o pagngangalit sa paligid po ng muka at sa mga kamay at paa po at pagkirot po ng kalamnan ng pasyente. At ayon po sa mga eksperto, narito nga po ang paraan ng paggagamot po sa isang tao po o pasyente na nakalat nga po ng ahas. At ayon nga po sa kanila, ay panatilihing hindi kumikilos ang pasyente upang maging mabagal ang sirkulasyon po ng dugo. At ipinapayo po nila na hiwain po ang bahaging nakagat at patuguin upang maalis ang kamandag. At ang gagawin po ng gumagamot ay magbalot po ng isang kutsarang asin sa isang malinis na panyo o kapirasong damit at basain ito ng bahagya. Ilapat ito sa sugat ng mga 10 hanggang 15 minuto pagkatapos paduguin. At pagkatapos nito ay pinapayo po ng mga eksperto na dalhin po agad sa doktor. At narito naman po ang ikalawang pamamaraan. Ayon po sa mga eksperto, ang sugat na likha ng pagkakatuklaw nga po ng ahas ay pasuin ng bakal na mainit at pakapitan po ng bentusa. Ito po ay upang mahigop nga po ang kamandag sa pamamagitan po ng bentusa palabas. At ayon pa rin po sa mga eksperto, naririto naman po ang mga halamang gamot na pwede pong gamitin po ng pasyente kung siya nga po ay natuklaw o nakagat po ng ahas. At unang-una na po na kanila pong ipinapayo ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay makabuhay. Ang gagawin lang po sa makabuhay, ito po ay kakatasin at ang katas po nito ay ihahalo sa kaunti pong alak at ito po ay ipaiinom po sa pasyente. At ang ikalawang pong halamang gamot na ipinapayo po ng mga eksperto ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay Adelpa. Ang gagawin lang po sa halamang gamot na Adelpa ay magdidikdik po ng 10 dahon at 1 pirasong sanga at kapag po itinagawa, ito po ay kanya pong itatapal pagkatapos po na mapadugo ang sugat po na nakagat nga po ng ahas. At ang ikatlong halamang gamot po na ipinapayo po ng mga eksperto ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay kamantigi. Ang gagawin lang po sa kamantigi ay magliligis po ng 10 bulaklak at pag ito po'y naligis niya o nadikdik niya, ito po'y itatapal sa sugat pagkatapos din pong mapadugo ang kagat nga po o sugat na kagat po ng ahas. At ayon pa rin po sa mga eksperto na ito pong mga halamang gamot at mga parang ito ng panggamot nga po sa natuklaw ng ahas ay nangangailangan pa rin po ito ng aksyon medikal. Kaya po yung unang payo po kanina ng mga eksperto na kinakailangan pong tumawag nga po ng doktor sapagkat mahirap nga pong dalhin sa ospital ang sa pasyente. Subalit kung nagawa naman po itong mga gantong bagay at napalabas na po ang kamandag, ay pwede naman pong dalhin sa ospital ang pasyente. Ang mahalaga po nito ay nailabas na po ang kamandag nang sa ganun po hindi po ito kumalat o mapigilan po ang pagkalat nito sa katawan po ng pasyente. So, muli, inyo pong sana subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganun din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.